Senate Impeachment Court. So bantayan natin kasi puro baliktad ang mga statement nila. Baka kasi tama nag-convene pero pagdating ng oras, trabaho ng Senado dito po sa impeachment. Ngayon, sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, Sara Duterte impeachment has a strong support in Visayas, Mindanao, sabi po ni Terry Ridon. And you are correct that even within the strongest bailiwicks of the Vice President in the Dutertes, yung Mindanao, Cebu, and the Visayas, it did not turn out for the Vice President. Madaling sabi po, hindi sinagot ni Sara, mga kababayan. So malinaw, hindi niya kaya kasing sagutin kasi may tinatago talaga siya na kahindik-hindik. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bukas mga kababayan, sabi ni Alan Peter Cayetano, magko-convene na daw yung Senado bilang Senate Impeachment Court. So bantayan natin kasi puro baliktad ang mga statement nila. Baka kasi tama nag-convene pero pagdating ng oras, mag-motion to dismiss kahit bawal. Yan mga ugali niyan. Kasi ang feeling nila, they're above the law, above the constitution, sa saligang batas. Yan mga ugali ng kampo ng mga Duterte. Pipilipitin nila yung batas para mapaglingkuran yung amo nila. Yan mga Duterte senators. Pero marami na po ang pupunta sa Senado na mga civil society para bantayan ang trabaho ng Senado dito po sa impeachment. Ngayon, sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, Sara Duterte impeachment has a strong support in Visayas, Mindanao, sabi po ni Terry Ridon. Sabi ni Ridon, support for the impeachment complaint cut across political lines, regions, and alliances. The House of Representatives voted 257, 25, and 9 to approve the articles of impeachment against Duterte. The 257 represents, 80% of the entire House. So, the vote to impeach the Vice President was overwhelming, sabi po ni Ridon. And you are correct that even within the strongest bailiwicks of the Vice President in the Dutertes, yung Mindanao, Cebu, and the Visayas, it did not turn out for the Vice President. Madaling sabi po, isinusuka na po si Sara Duterte ng mga mamamayang Pilipino. These representatives are representatives of the people. Mga kababayan, kung feel na nitong mga representatives na to na may support si Sara, malamang magdalawang isip na pumirma sa impeachment. Pero hindi sila nagdalawang isip na pumirma sa impeachment. Ang ibig sabihin, sila kasi may direktang influence sa mga mamamayan, bawat distrito. Itong mga district congressmen, kaya ang tawag sa kanila, representative of the people. So kung ang boses ng nasa grassroots, yon dinadalang boses ng ating mga representatives of the people, mga congressmen. 25 lang ang kumontra, kasya lang sa isang malaking jeep at ang siyam nag-abstain, mga kababayan. So ganon sinusuka si Sara Duterte dahil po sa sama ng ugali, ayaw sagutin ang mga katanungan na napakasisimple na katanungan. Saan galing yung 6.7 billion na na-detect ng AMLAC? Saan yon? Bakit hindi mag-match sa kanyang salin? Hindi sinagot ni Sara, mga kababayan. So malinaw, hindi niya kaya kasing sagutin kasi may tinatago talaga siya na kahindik-hindik sa kanyang mga bank accounts, mga kababayan. Yan ang malinaw. Even Mindanao hates her. 93% ang ayaw sa kanya sa Luzon, 87.8% sa Visayas, sa Mindanao 77.4% ang ayaw na sa kanya. Baluarte niya yung Mindanao pero ayaw na sa kanya. Napapahiya kasi yung mga Mindanaoan. Hindi man ganyan ang ugali po ng mga taga Mindanao. Ang ugali ng mga taga Mindanao, mga kababayan, may prinsipyo sila. At ang tunay na Mindanaoan, mga kababayan, ang matapang, hinaharap kung ano yung accountability. Pero si Sara at yung mga Duterte,
hindi po nagre-represent ng tapang yung pinoproject nilang pagiging maisog, puro palabas. Nakita ninyo, kahit sa debate, hindi mo umarap si Sara Duterte, si Baste. Mga kababayan, hamon ng hamon, ng patulan ng naghahamon tulad ni General Torre at saka ni Madriaga, never pa na nangyari. Mga kababayan, yung kanyang hamon. Si Digong naghamon ng debate, pinatulan mga kababayan, yung hamon niya kay Carpio, Senior Associate Justice Antonio Carpio. Anong ginawa ni Digong? Umatras kung ano-ano. Mga kababayan na lang na mga palusot para hindi matuloy yung debate. So hindi sila totoong maisog. Mga duwag, mga kababayan. Matapang lang magsalita. Kaya yung mga kaso ayaw nilang harapin. Di ba? O si Bato de la Rosa, napakaduwag. Hinamon-hamon si Trillanes, mga kababayan ng patulan ni Trillanes. Siya yung nag-serve ng warrant of arrest kasi sabi niya sumama, kinain lahat. By admission mismo ni Jimmy Bondok, abogado niya, kinain na niya lahat ni Bato, yung kanyang lahat na sinabi. So nilaglag na maski ni Atty. Jimmy Bondok. Sa interview ng Billionaire News, mga kababayan, sabi ni Jimmy Bondok, kwan siya doon, angkor siya. Napanood ninyo yon? Kinainaan niya ni Bato de la Rosa yung lahat niyang mga sinabi. Yung mga pagyayabang, dilaglag na ni Atty. Jimmy Bondok. Sabi dito, Mindanao loves her daw, pero 77.4% of Mindanao congressmen still voted yes to impeach Sara Duterte. At some point, people need to accept that not every Mindanaoan automatically supports the Duterte anymore. Politics is shifting. Even local leaders, they are clearly reading the ground differently now. Luzon, 93.3% yes. Visayas, 87.8% nagsabing yes. And Mindanao, 77.44% yes. Mindanao versus everyone, more likely trolls versus everyone. Yung mga nagre-react sa atin, mga kababayan, puro lang makina, mga trolls, paulit-ulit. Kaya sila na lang nagbubulahan. Ang ginawa nila, nag-Facebook live sila, tapos nagpropaganda, ibenta yung kanilang narrative, victimhood narrative. Sila na lang nagbubulahan. Si Alan Peter Cayetano, si Amy Marco, si Mark Villar, lahat ito dapat managot. Si Bongo, o ito, isa pa to, ito. Sila nagbubulahan, nag-uusap-usap, mga gonggong. DDS lang ang maniniwala sa inyo. So dinadala tayo sa kanilang drama, victimhood, na under siege yung Senado, under siege ng mukha ninyo. Hindi man makita sa mukha ninyo yung under attack. Walang under attack na ganyan. Hindi ninyo mapipiki. Ang katotohanan, nakikita sa pagmumukha ninyo mismo. Yung inaapi na palabas nila. Inaapi si Sara Theatrix. Hindi na yun obra. Dahil mga kababayan, kapag facts na at proseso yung pinag-uusapan, umihina yung kanilang emotional manipulation strategy. So mga mambabatas na from Mindanao mismo ang nagsabi, 61 na mga mambabatas po sa Mindanao bumoto sa impeachment. 8 congressman lang ang bumoto ng no. That's the data. Bakit po? Kasi marami sa ating mga politiko nakita nila mabigat talaga yung issue. Seryoso talaga po yung mga aligasyon na hindi sinasagot ni Sara. At delikado sa kanilang political career na i-defend blindly ang Duterte brand ngayon. Kasi nga po, nalantad na yung kanilang mga maling gawa. Madadamay sila. That will be a kiss of death. Once sumuport sila sa mga Duterte, katapusan na ng kanilang political career. Kasama sila sa lulubog, sa lumulubog na barko. Sinking boat po ang Duterte brand. Kahit ilan sa mga Sara supporters po gusto ng trial, at isa doon si Toby Chanco. Bumuto ng yes. Balingbing man na yun na talaga, Mr. Maravillas. Nakita niya na matatalo lang. Bumuto ng yes. So logical po yung naging desisyon nila. Kung talagang inosente si Sara, bakit iiwas sa paglilitis? So ang Senado po ang tamang constitutional forum para magpresenta ng mga ebidensya, magdepensa, magpaliwanag.
at linisin ang pangalan ni Sara sa ilalim ng batas. Ganon, due process. So ito ang dahilan kahit loyal na mga supporters ang nagsasabi ngayon, ituloy yung trial para na matapos na to. Pero ang problema mga kababayan, tila mismong kampo ni Sara Duterte takot na takot para sa full legal scrutiny. So dito tayo sa totoong kinatatakutan ng kampo ni Sara Duterte. Kung wala talaga pong problema, bakit sobra silang desperado? Napigilan po ang trial? Bakit kailangan guluhin nila yung proseso? Gumawa ng diversion tulad po ito nung drama sa Senado. Inagaw kay Tito Sen yung presidency. Nagkagulo-gulo. Pinuslit si Bato para makaboto. Nang matrap si Bato, gumawa ng drama para makapuga. Tapos, isisisi sa Marcos administration na ginugulo daw sila. Hindi daw sila magulo, kundi sila ginugulo. Kayo yung gumawa ng gulo, napakalinaw. Huwag kami Alan Peter Cayetano, ginugulo ninyo para pag-usapan. Iba na, hindi na yung impeachment. Gumagawa kayo ng distraction eh. Gumagawa ng diversion. Nagpapakalat sila ng emotional propaganda, under siege. Walang bumibili sa drama ninyo. At magtayo mga kababayan ng political persecution narrative. Pinipersecute daw sila ng administrasyon. Kasi mga kababayan, ang gusto daw ng yung bagong minority, ang target daw politika, yung 2028. Ang malinaw si Sara yung unang nag-declare. Wala pa sa administrasyon ang nagdi-declare na tatakbo. Kayo ang nag-declare, kampo ninyo. Kasi yun talaga yung design ninyo. Kaya si Sara Duterte ay nag-announce agad para itong impeachment. Sabihin ninyo na political persecution, yan ang gusto ninyong narrative. Walang maniniwala sa inyo. Alam namin ang script ninyo. Ginagawa nila ito mga kababayan dahil alam nila kapag nagsimula na po yung formal na impeachment trial, magkakaroon po ng official evidence presentation, testimonya, financial scrutiny, document examination, at national legal spotlight. Yun ang kinatatakutan nila. Dito po nahirapan yung script victim narrative nila. Dahil po, ang constitutional trial hindi po kontrolado ng Facebook comment section. Madudurog yung kwento nila sa Facebook. Yung Facebook live ng mga DDS vlogger. Madudurog yun. Pati yung Facebook live ng mga Duterte senators. Madudurog yung lahat. Mag-iiyakan yan pag na-present yung mga ebidensya po. At mahirapan sila kung gusto nila iligtas yung kanilang politika. Mahirapan na sila na hindi i-convict si Sara. Kasi magbabackfire yun lahat sa kanila. Pag upon presentation, napakabibigat na ebidensya. Inakwit nila si Sara, take back yung kanilang politika. Isusumpa sila ng mga tao. Kaya ayaw nilang matuloy ang trial para walang presentation ng ebidensya. Ma-justify nila, mga kababayan, ang acquittal. Kaya lahat technicalities muna ngayon. Di ba? Ginagawa nila. Kaya yung bantayan natin. Mga kababayan, sa pagsabi ni Alan Peter Cayetano, magkukonbina niya kami. Tingnan natin kung anong gagawin, kung may mag-motion to dismiss. At yung sinasabi ni technicalities motion na sinasabi ni Atty. Makalintal, ito anya yung bantayan natin. So ang pinakamalaking bangungot po ni Sara, hindi po yung anti-Duterte forces, kundi ang katotohanan ng maging sa Mindanao, mga sariling mambabatas po at maging mga sariling supporters niya. Ang gusto nang marinig ang katotohanan sa impeachment trial at ito ay makakasira sa kanya. Kasi lalabas lahat, sisingaw lahat ng baho, aalingasaw ang sangsang na baho at tagong yaman. Napilit po na tinatago sa taong bayan sa pamamagitan ng mga pasimpleng buhay lang. Pero kayang mag-world travel, personal expenses. Pero si Digong, may mga pictures na natutulog, nakakulambo, kumakain ng tuyo. Si Sara tusok-tusok, sanay sa fishbowl ko, no? Yan na dramang yan, mga kababayan. Yung nang narrative nila, lahat yan madudurog. Pag na i-present yung document
supporting the 6.77 billion na nasilip ng AMLA. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.